Supply ng bigas sapat para sa loob ng 68 araw ayon sa Department of Agriculture. 45 pesos na kada kilo ng imported rice sinimulan ng ibenta ngayong araw. Retailers sumusunod sa maximum suggested retail price sa imported rice. Vice President Sara Duterte muling hinamong harapin ang sariling kontrobersiya. Suspect sa road rage sa Antipolo, Rizal sasampahan ng kasong frustrated murder. 4 na Pilipino na paulat na nawawala matapos ang malakas na lindol sa Myanmar. Mga OFW na magnanais makauwi tutulungan ng Department of Foreign Affairs. PFP Lady Firefighters at Comelec Suffragettes nakuha ang match sa isang clean sweep sa pagpapatuloy ng UNTV Volleyball League. PNP Lady Patrollers wagi sa 4-set game kontra PhilHealth Consulta Health Insurers. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, March 31, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Sapat pa ang supply ng bigas sa bansa ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, kung susumahin ang lahat ng supply, kaya pa nitong tumugon sa pangangailangan ng mahigit 2 buwan. Narito ang report ni JP Nunez. Hindi mawawalan ng bibilhing bigas ang mga Pilipino. Ito ang tiniyak ng Department of Agriculture sa panayam ng UNTV News kay Agriculture Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs, Attorney Bebang Guevara. Batay sa datos ng DA, mayroon pang nasa 6.6 metric tons na supply ng bigas sa bansa. Kaya umano nitong tugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino sa loob ng 68 araw. Samantala, binabantayang mabuti ng kagawaran ang pagpapatupad ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa bigas sa mga pamilihan. Sa ngayon, ang imported rice ay nasa 45 pesos per kilo, habang sa mga local rice na premium variety ay umaabot pa ng 58 to 62 pesos. Bukod dito, meron pa ring mabibili ang publiko na mas mababa pa sa 45 pesos per kilo. Price-wise and supply-wise, tingin po namin ay stable naman po ang kondisyon ng bigas ngayon. Samantala, ipinaliwanag din kanina ni Asek Guevara na mas natatagalan silang i-dispose ngayon ang mga aging stock o malapit ng masira na supply ng bigas mula sa National Food Authority o yung mga tinatawag na NFA rice. Kaya ang resulta, napupuno na ang mga warehouse ng bigas at ang iba rito ay may posibilidad na masira. Sa ating mga warehouses ng NFA, kaya nga po itinatry natin na i-dispose siya or ibenta siya dito sa ating P29 project. Pero ang projection nga po ay halos lahat po na ating mga NFA warehouses ngayon ay puno po. Noong nakaraang linggo, inanunsyo ng DA na titriplihin na ang alokasyon ng bigas mula sa P29 program ng gobyerno. Mula sa dating 10 kilo kada buwan na pwedeng bilhin ng vulnerable sector mula sa mga kadiwa ng Pangulo, gagawin na itong 30 kilos kada buwan para mas mapabilis ang pagbebenta ng NFA rice na nasa mababang presyo. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bibili ang National Food Authority ng 70 bagong truck ngayong taon.
Ito ay upang matulungan ng mga magsasaka lalo na sa malalayong lugar na maibenta ang kanilang palay. Plano rin ng ahensya na bumili ng karagdagang 100 at 50 truck sa taong 2026 upang masolusyonan ang mga problema sa transportasyon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kailangang palakasin ang kakayahan ng NFA sa pamamahala ng supply ng bigas. Sa kasalukuyan, may 399,701 metric tons ng palay ang inventaryo ng ahensya, sapat para sa 8 araw na supply. Compliant o sumusunod ang mga rice retailers sa isang pamilihan sa Quezon City sa implementasyon ng mas pinababa pang maximum suggested retail price pagdating sa imported rice. Ito ang nakita ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry na nag-ikot ngayong araw. Para sa kabuuan ng detalye, may report si Ivan Alvarez live. Ivan, kamusta naman yung mga rice retailers at wala ba silang reklamo ngayon at mas bumababa pa yung MSRP sa mga imported na bigas? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Ayon sa nakausap natin na isa sa mga rice retailer dito nga sa NEPA Q-Mart, basta raw bababaan ng kanilang mga pinagkukunan ng bigas ang presyo ay walang problema sa kanila. Pagdating sa pagsunod sa implementasyon ng maximum suggested retail price pagdating sa imported rice. Kaya naman, okay naman. Basta bumaba, sabi ko nga, basta bumaba sa kinukuha, bababa kami ng presyo. Ngayong araw, ang implementasyon ng mas pinababa pang MSRP sa imported na bigas na nagkakahalaga na lamang ng 45 pesos per kilo. Sa isinagawang pag-iikot kanina ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry dito sa NEPA Q-Mart ay kontento ang mga ito sa nakitang pagsunod ng rice retailers pagdating sa pagpapataw ng MSRP sa kanilang mga itinitindang bigas. Ayon kay Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque, malaki ang ibinaba ng presyo ng mga ito kumpara noong nakaraan nilang isinagawang inspeksyon. Assessment talagang bumaba yung presyo ng bigas. Nung pag-ikot namin dati, ang tataas ng mga presyo ng bigas, now it's really gone down to may 40 na, 45. Tapos yung dating 58, wala na pong 58. So, talagang ang laki ng binaba ng presyo ng bigas. Samantala, ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nais pa sanang ibaba sa 42 pesos per kilo ang MSRP. Ngunit sa susunod na 2 buwan ay hanggang 45 pesos per kilo na lamang muna ang pagpapataw nila ng MSRP sa imported rice. But with what's happening sa palay na prices natin sa harvest season na bumababa, dahil natatakot siguro bumili ang trader ng mataas o mas tamang presyo dahil baka iniisip nila na ibababa ko pa yung presyo. So ngayon, I think it is prudent na we will stop at MSRP 45 for the next 2 months hanggang matapos ng harvest season. Aga, siniguro naman ng dalawang ahensya na patuloy sila sa pagbabantay ng presyo ng mga produkto sa merkado, lalong-lalo na dito sa halaga ng mga basic commodities. Yan muna ang update mula dito sa NEPA Q-Mart sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Nadagdagan na naman ang bilang ng mga Pilipinong nakaranas ng kagutom o kagutuman nitong March 2025 batay sa huling survey ng Social Weather Stations o SWS. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Umakyat sa 27.2% ang mga pamilyang nakaranas ng gutom nitong buwan ng Marso. 6% ang itinaas nito kung ikukumpara sa 21.2% noong February 2025. Katumbas ito ng 7.1 million households sa buong bansa. Batay sa Strat-based Social Weather Stations National Survey, 27.2% ang pamilyang minsan ay nakaranas ng gutom at walang makain sa nakalipas na 3 buwan. Pare-parehong tumaas ang hunger rate sa Visayas, Balance Luzon at Mindanao.
Pinakamataas na mga antas ito ng kagutuman simula COVID-19 pandemic noong September 2020. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,800 respondents sa buong Pilipinas. Samantala, tinuligsa naman ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng pagtaas ng datos na ito. Anya, ito ang tunay na mukha ng bagong Pilipinas, isang bansa kung saan dumadami ang nagugutom habang nagpapakasasa ang iilan. Taliwas din ang nakababahalang antas ng gutom sa mga ipinagmamalaking polisiya ng PBBM administration, gayon din sa sinasabing paglago ng ekonomiya. Nanawagan naman si House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas na kailangan ng mamamayan ng agarang kaluwagan, hindi na mga pangakong walang katuparan. Dapat din anyang alisin ang value-added tax o VAT sa mga pangunahing food items at isabatas ang 1,200 national minimum wage para matulungan ang mga pamilyang makayanan ang nagtataasang presyo ng mga bilihin. Wala pang pahayag ang Malacanang kaugnay ng issue. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakumpiska ng mga tauhan ng Police Regional Office 7 at Bureau of Immigration ang nasa mahigit sa 169,000 na pakete ng iba't ibang klase ng pekeng sigarilyo sa Mandaue City. Ayon kay Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Red Maranan, humingi ng tulong ang Bureau of Internal Revenue sa Central Visayas Police upang mahuli ang mga nasa likod ng pagpapakalat ng peke at smuggled na sigarilyo sa rehiyon. Sa naturang operasyon, kinumpirma rin ni Brigadier General Maranan na 2 individual ang naaresto at nakatakdang sampahan ng paglabag sa Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Naniniwala ang ilang geopolitical analyst na mas pagtutuunan ngayon ng Estados Unidos ang pagbabantay sa Indo-Pacific region. Kasunod ito ng pagbisita ni United States Defense Secretary Pete Hegseth sa bansa noong nakaraang linggo na kung saan nangako ang US ng suporta sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Narito ang report ni Benedict Samson. Sa pagsisimula ng balikatan na exercise sa Abril, sinabi ni United States Department of Defense Secretary Pete Hegseth na gagamit ang mga sundalo ng Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NEMESIS. Ito ay isang uri ng mobile ground-based anti-ship missile launcher at maging ng highly capable unmanned surface vessels o drones. Sinabi pa ng US Defense Chief na magkakaroon din ng bilateral Special Operation Forces training sa Batanes Island. Kaya naman naniniwala ang geopolitical analyst na si Professor Don McLean Gill na tila prioridad ngayon ng Estados Unidos ang deterrence sa Indo-Pacific region. Yung Nemesis is designed as an anti-ship cruise system that is designed to deny yung mga challengers ng access sa particular areas or control ng particular areas, particularly mga choke points, as yan po ang masagana sa Indo-Pacific and one of the reasons bakit napaka-importante ang Indo-Pacific. And also at the same time, yung pagdepensa ng mga coastal states and littoral states sa Western Pacific din, and particularly yung first island chain. Ayon naman kay Professor Renato De Castro, katunayan anya nito ay naglabas ng pahayag ang China ng pagkabahala sa naging kasunduan ng dalawang defense secretary. Sa inilabas sa pahayag ni China Ministry of Foreign Affairs spokesperson Go Jiakun, dapat nilang maalis sa Estados Unidos ang Cold War mentality at tigilan ng mga udyok o gumawa ng gulo sa South China Sea. Nananawagan din ng China sa Pilipinas na iwasang gumawa ng gulo sa tulong ng Estados Unidos nang maiwasan ng military confrontation. Ngunit para sa profesor, anuman ang desisyon ng ating bansa ay hindi na ito dapat pang pakialaman ng China. The fact na nagre-react ang China meaning effective to, naapektuhan siya. Hindi lang siya natatakot, talagang nagagalit siya dahil tinatakot natin sila. Kung matakot man siya hindi, that's none of our business. Pagdating sa national defense, kailangan mo talaga, it's an act of sovereignty because it is related to national survival. So, ganun dapat yung position natin. Kung ano man ang reaction ng China, that's none of our business. And of course, kung ano man yung decision natin at ng Estados Unidos, that is actually none of China's business. Sa usapin naman na kung may kasunod na ang Typhoon missile, giit ni De Castro,
Ang suspicion ko, meron ng negotiation eh. And yung reaction ni Colonel Francis Padilla, so probably there's a negotiation going on. Tingnan natin pagdating ng balikatan exercise. I think he simply wants to preempt the fact that sooner or later it might appear, or there's no need to announce it because it will just be covered, it will be announced on the day of the start of the balikatan exercise ng C-17. Usually, yun yung nagdadala. Hindi kaya ng C-130. C-17, makikita mo sa Clark, that's a sign na dyan na yung pangalawang unit ng medium-range capacity system. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawa ang nasawi sa pagbagsak ng isang Cessna plane kahapon sa Lingayen, Pangasinan. Pasado alas 8 ng umaga nang mag-crash landing ang two-seater plane sa Barangay Libsong East. Sakay ang piloto at student pilot ng Pilipinas Space Aviation Academy Incorporated. Dahil sa insidente, pansamantalang sinuspindi ng Civil Aviation Authority ang mga eroplano ng nasabing flying school habang isinasagawa ang investigasyon. Nagpadala na ng investigador ang CAAP sa Pangasinan para imbestigahan ang sanhi ng insidente. Sinimula na ang pagsasaayos ng Siargao Airport. Sa utos ni Transportation Secretary Vince Dizon, tinanggal na ang VIP lounge sa paliparan. Nais ng kalihim na magkaroon ng mas malaking espasyo ang mga pasaherong bumabiyahe. Nadismaya kamakailan si Secretary Dizon matapos makita ang siksikan ng mga pasaherong naghihintay sa passenger terminal building, kaya't agad nitong ipinag-utos ang pagtanggal ng VIP lounge. Magpapatupad na naman ng dagdag presyo ang mga oil company sa mga produktong petrolyo bukas, April 1. Batay sa abiso ng Clean Fuel at ng Sea Oil, tataas ng 1 peso and 20 centavos ang kada litro ng diesel, habang 1 peso and 40 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Ayon naman sa iba pang oil companies, ang kerosene ay tataas din ng nasa 1 peso and 20 centavos per liter. Ito na ang ikalawang sunod na linggo na fuel increase matapos ang sunod-sunod na rollback. Nauna nang sinabi ng Oil Industry Management Bureau na ang oil price hike ay bunsod ng sanksyon ng United States sa Iran na magdudulot ng malaking kabawasan sa global supply kada araw. Gayun din ang patuloy na pag-atake ng Russia sa energy installations ng Ukraine at ang banta ng United States sa mga bansa na bumibili ng Venezuelan crude oil. Natuloy na ang dialogo sa pagitan ng Transport Group na Manibela at ng Department of Transportation o DOTR kaninang umaga. Personal na nakausap ng chairman ng Manibela na si Marval Buena ang kanyang mga kasamahan, si DOTR Secretary Vince Dizon at iba pang opisyal ng ahensya. Inilahad ng grupo ang kanilang mga hinaing kaugnay ng implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Isinagawa ang dialogo sa opisina ng DOTR sa San Juan City. Una nang hinikayat ng DOTR ang Manibela na daanin na lang sa dialogo ang kanilang hinaing at huwag nang magsagawa ng tigil pasada o transport strike. Nadagdagan pa ang mga kahina-hinalang pangalan ng umano'y tumanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Inihayag ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang mga pangalang tinawag nitong Team Grocery. Kabilang umano sa recipients ang mga may pangalang Beverly Claire Pampano, Miko Harina, Patty Ting, Ralph Josh Bacon, Sala Kasim. Ang mga pangalang ito umano ang nakita sa mga dokumentong isinumite ng Office of the Vice President sa Commission on Audit o COA. Una nang sinabi ni BP Duterte na hindi ito makapag-komento kaugnay ng issue dahil hindi nito alam kung papaano humawak ng ebidensya laban sa kanya ang Kongreso.
Hinamon ng isang makabayan black salon si Vice President Sara Duterte na harapin ang sariling kontrobersiya kaugnay ng mga paratang sa paggamit ng confidential funds nito. Ito ay matapos na questionin ng Vice Presidente ang 181 pieces of evidence na ipinresinta ng prosecution laban sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap sa reklamong crimes against humanity sa International Criminal Court dahil sa anti-drug war nito. Ang kabuuan ng ulat ihahatid ni Rosa Licoz live. Rosalie, ano yung detalye sa reaksyon ng mambabata sa pahayag ni VP Duterte kaugnay ng mga ipinresintang ebidensya laban sa kanyang ama? Aga binatikos ni House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na tila nagsasawalang bahala sa mga ebidensyang ipresenta ng prosekusyon laban sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Kaugnay ito ng crimes against humanity na kinakaharap ni FPRRD bunsod ng kanyang anti-drug war. Ayon kay Congresswoman Brosas, hindi lang insensitive, kundi nagpapakita ito ng umani kawalan ng malasakit sa karapatang pantao at katarungan. Kwene-kwestiyon ng Vice Presidente ang 181 pieces of evidence na prinisenta ng prosecution laban sa kanyang ama. Anya hindi ito makapagpapatunay sa alegasyong extrajudicial killings o EJKs sa Duterte's drug war. Giit naman ng Gabriela Women's Party List Representative, ang 43 kaso ay hindi lang basta numero kundi 43 pamilyang nawalan ng mahal sa buhay at patunay na may sistemang pumapatay. Sa halip din anyang tawaging bobo ang abogado, dapat harapin ng Vice Presidente ang sariling kontrobersyang kinakaharap nito, partikular na ang mga alegasyon ng maling paggamit at paglustay ng confidential funds nito. Hindi anya pwedeng itago ang katotohanan sa likod ng mga insulto at pag-iwas sa tunay na issue. Nakabinbin ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente sa Senado, at posibleng sa Hulyo pa umpisahan ang paglilitis sa kanya. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosa Licoz. Naniniwala si dating presidential spokesperson at ICC accredited lawyer, Attorney Harry Roque, na kayang litisin ng hukuman dito sa Pilipinas ang kasong isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye sa report ni Jed Neresina live. Jed, ano yung ibinigay na punto ni Attorney Roque para sabihin niya na kayang litisin dito sa bansa itong kaso laban sa dating Pangulo? Aga, bilang dating prosecutor sa Maguindanao Massacre case na mayroong 58 biktima, sinabi ni Attorney Harry Roque na napatunayan ng sistemang panghukuman dito sa bansang Pilipinas na kayang magbigay nito ng hustisya doon sa mga naulilang pamilya ng biktima. Ito ang paliwanag ng dating presidential spokesperson, kaya niya nasabing kayang litisin ng hukuman ng Pilipinas ang isang kasong may 43 biktima. Ipinunto niya ito bilang patunay na hindi kailangang dalhin sa isang dayuhang korte ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. March 14, formal nang ipinresenta ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Duterte ang mga kasong inihain laban sa kanya. Ayon kay Judge Julia Moto, kabilang dito ang 43 kaso ng pagpatay, kung saan 19 rito ay sa Davao Death Squad noong alkalde pa ang dating Pangulo at 24 naman mula sa war on drugs noong kanyang administrasyon. Kasi kapag 43, kayang-kayang litisin niya ng Pilipino na hukuman. Sa katunayan, isa ako sa naging prosecutor ng Maguindanao Massacre, 58 victims. At napakita natin na kaya ng ating hukuman na magbigay ng katarungan doon sa mga kaanak ng 58 victims. Dagdag pa ni Attorney Roque, hindi umano sapat ang bilang ng kasong isinampa upang ituring na malawakan o sistematiko ang ginawang pamamaslang. Dahil hindi naman talaga widespread, at kapag widespread, dapat po hundreds of thousands ang naging biktima, if not millions, gaya nung nangyari sa mga Hudyo noong World War II, no?
Dahil kapag 43, kayang-kaya na yan ng mga domestic courts dahil ang ICC naman talaga court of last resort. Aga kaugnay nito, pinuna ni Vice President Sara Duterte yung ipinupuntong bilang ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binigyang diin ng pangalawang Pangulo na hindi sapat yung ebidensyang nasa International Criminal Court para masabing naging widespread o malawakan yung nangyaring extrajudicial killings o madugong war on drugs noong nakaraang administrasyon. Ayan muna ang update, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa United Arab Emirates sa pagbibigay ng pardon sa 115 Pilipino bilang bahagi ng paggunita sa Eid al-Adha. Ayon sa Pangulo, pagpapakita ito ng matibay na ugnayan ng dalawang bansa at mabuting pakikitungo sa halos 1 milyong Pilipinong naninirahan sa UAE. Pinuri rin ng Philippine Embassy at Consulate General sa Dubai ang makataong hakbang na nagpapatibay sa pagkakaibigan ng Pilipinas at UAE. Noong isang taon, nasa 143 Pilipino rin ang nakatanggap ng pagpapatawad sa mga krimen na nagawa nila sa nasabing bansa. Tinutulungan na ng pamahalaan ng mga overseas Filipino workers o OFWs na inaresto sa Qatar dahil sa pakikilahok umano sa unauthorized political protest noong Biyernes, March 28. Batay sa inilabas na pahayag ng Department of Migrant Workers o DMW, nakikipag-ugnay na sila sa mga lokal na otoridad doon upang masubaybayan ang kaso at masiguro ang kapakanan ng mga OFW na kabilang sa insidente. Dagdag pa ng ahensya sa pakikipagtulungan sa Department of Foreign Affairs at Embahada ng Pilipinas sa Doha, Qatar ay nakapagpadala na rin ng labor attaché na isa ring abogado upang makapagbigay ng lahat ng kinakailangang tulong. Nagpaalala naman si DMW Secretary Hans Leo Kakdak sa lahat ng mga OFW na sumunod at gumalang sa mga batas at kaugalian ng bansang pinagtatrabahuan, lalo na pagdating sa mga pagpapahayag ng mga politikal na pananaw upang maiwasan na mangyari ang mga ganitong klase ng insidente. Naaresto kamakailan sa Zamboanga City ang isang alias Fiona na sinasabing facilitator sa mga Pilipinong na-recruit para magtrabaho sa scam hub sa Myanmar at dumadaan sa backdoor para makalabas ng bansa. Dahil dito, nirekomenda ng Bureau of Immigration sa mga mambabatas na pag-aralan ang pagpapasa ng batas na magpaparusa sa mga Pinoy na iligal na umaalis sa bansa. Ang detalye ihahatid ni Ryan Lacanlale live. Ryan, sa ngayon, ano na yung inisyal na hakbang ng BI para mapigilan yung mga Pilipinong gumagamit ng backdoor? Aga, mahigpit na pagbabantay sa mga exit point lalo na sa katimugang hangganan ng bansa kung saan sinasabing ginagamit ng mga trafficker yung mga maliliit na bangka para makalabas ng Pilipinas yung ating mga kababayang Pilipino na biktima ng human trafficking. Ikinaalarma ng Bureau of Immigration ang ulat na mula sa mga Pilipinong biktima ng human trafficking papuntang Myanmar, 54 sa mga ito ay posibleng dumaan gamit ang backdoor. Nitong nakaraang linggo, 2 sospek ang naaresto ng PNP at NBI na sinasabing sangkot sa illegal recruitment ng mga Pilipino para magtrabaho sa scam hub sa Myanmar. Naaresto si alias Fiona sa Zamboanga na umano'y nag-facilitate ng illegal na pag-alis ng mga Pilipino gamit ang maliliit na bangka. Si alias Jonjo naman nakasama sa 206 na nirepatriate noong March 26 ay itinuturo ng mga Pinoy na kasabwat din sa pagre-recruit sa kanila. Kaya hinimok ni BI Commissioner Anthony Biado na higpitan ang pagbabantay sa mga exit points sa bansa. Nirekomenda rin ito na pag-aralan ng Kongreso ang pagpasa ng batas na magpaparusa sa mga Pilipino na iligal na aalis ng bansa.
Aniya, sa ngayon ay wala kasi tayong batas ukol dito. Dagdag nito, ang pagpataw ng parusa sa illegal na pag-alis ng bansa ay maaaring makasugpo sa illegal trafficking at magdadalawang isip yung ating mga kababayang Pilipino na tanggapin ang kanilang alok. Diyan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nakauwi na sa kanilang bansa nitong Sabado ng gabi ang ilang Indonesian nationals na nasagip ng Presidential Anti-Organized Crime Commission noong Pebrero sa isang Pogo Hub sa Pasay City. Patuloy pa din ang ginagawang aksyon ng pamahalaan sa mga dayuhang nagkakasakit na nasa kustodiya ng PAOK habang nagaantay ng kanilang deportation at repatriation. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Napauwi na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang 29 na Indonesian nationals na nasagip sa Pogo Dormitory sa Pasay City noong Pebrero. Kabilang sila sa 34 na dayuhang biktima ng human trafficking na dating nagtrabaho sa isang scam farm sa Parañaque City na nagsara noong Enero. Plano sana silang i-relocate sa Cambodia ng kanilang amo para doon ipagpatuloy ang kanyang operasyon. Ngunit agad na nakahingi ng tulong ang Indonesian Embassy sa mga otoridad para sila ay ma-rescue. Katuwang ng PAOK sa deportation ang Bureau of Immigration at Department of Justice Interagency Council Against Trafficking. May 10 pang Indonesian national sa PAOK Custodial Facility na hindi nakasama sa repatriation dahil nag-aantay pa na matapos ang kanilang mga dokumento. Samantala, patuloy na ginagamot ang ilang mga dayuhan na nagkakasakit na nasa PAOK Custodial Facility sa Pasay City. Regular silang binibigyan ng gamot at pinapatingin sa doktor kung kailangan para maiwasan ng awahan. Ang mga dayuhan na may kakayahan ay maaari namang magpatingin sa pribadong hospital sa kanilang sariling gastos. Ayon sa PAOK, bahagi ito ng obligasyon ng pamahalaan na tratuhin ng maayos ang mga dayuhan lalo na't immigration violation lamang ang kanilang kaso sa bansa. Sa ngayon, mayroong mga dayuhan na may sakit gaya ng tuberculosis, hepatitis B, HIV at mga impeksyon sa baga. Nauna nang sinabi ng PAOK na crowded na ang kanilang custodial facility kaya pinapamadali na ng pamahalaan ang deportation at repatriation sa mga dayuhan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suspindido ang pagpapatupad ng Expanded Number Coding Scheme bukas, April 1. Ito ang inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ito ay kaalinsabay ng pagdedeklara ng regular holiday sa paggunita ng Eid al-Fitr o Feast of Ramadan ng mga Muslim. Otomatiko nang sinususpindi ng MMDA ang implementasyon ng Expanded Number Coding Scheme kapag holiday. Kinumpirma ng Philippine National Police na may naitala na silang 11 election-related incident mula nang mag-umpisa ang panahon ng kampanya. Sa kabuuan, umabot sa 39 na naiulat na insidente. 23 rito ang napatunayang walang kaugnayan sa eleksyon habang 5 pa ang patuloy na iniimbestigahan. Sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na may mga suspect na kasalukuyang pinaghahanap, kabilang ang ilang opisyal ng gobyerno at kandidato. Sa kabila nito, idineklara ng PNP na naging mapayapa ang unang araw ng kampanya para sa mga lokal na posisyon sa halalan ng 2025. Mahigit isang buwan bago ang 2025 midterm elections, ipinakita ng Commission on Elections o COMELEC ang mga election paraphernalia at makina na gagamitin sa halalan. Mula sa Binyan, Laguna, makibalita tayo kay Dante Ambento live. Dante, ano-ano itong mga gamit at makinang ipinakita ng COMELEC? Magandang tanghali aga. Pinakita nga ng Commission on Elections o COMELEC ang mga election paraphernalia. Ito po yung gagamitin sa 2025
national and local elections sa kanilang warehouse sa Binyan, Laguna. Kabilang na rito yung mga USB na nasa mahigit 300,000, ang mga pen marker para sa pag-shade ng mga balota, ang envelope na pang-seal sa election returns, iniimpake ito na sa tinatawag nilang kitting para ihanda na ipapadala sa iba't ibang lugar sa bansa. Isinailalim din sa stress test ang automated counting machines o ATM, ang USB at ang iba pang component. Layo nitong malaman na gumagana ng tama ang mga component kapag sila ay pinag-isa na. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, kapag may nakitang problema, ay may panahon pa naman sila upang ito ay maisaayos. Doon nyo malalaman ngayon kung may problema doon sa pagkakadesign nyo. Kasi remember, design, source code natin, maayos. Pero nung pinagsama-sama mo, talaga bang maayos yung performance ng ginawa mo? Ipinakita rin ng COMELEC ang mga balota na handa nang i-deploy sa mga probinsya. Ito ay mga dumaan na sa verification at wala namang nakitang problema. Aga ayon sa COMELEC, magsisimula yung pagpapadala ng mga balota sa iba't ibang mga lugar sa April 20 at matapos siya ng May 5, 2025. At unahin dyan yung mga malalayong lugar tulad ng sa BARM at gayon din dito sa bandang Luzon ay sa Batanes. At ang pinakahuling i-deploy o ipapadalang mga balota ay sa National Capital Region. Yan ang ating update mula dito sa Laguna. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Patuloy pa ang hinahanap ang 4 na Pilipino matapos ang 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar. Kabilang sa nawawala ang mag-asawang residente ng Gumuhong Gusali sa Mandalay. Walang tigil ang koordinasyon ng Embahada ng Pilipinas sa Myanmar sa mga otoridad at international rescue teams para sa search and rescue operations. Naghahanda rin ang Embahada na magpadala ng tauhan sa Mandalay upang magsagawa ng direktang welfare checks at magbigay ng tulong sa mga apektadong Pilipino. Inihikayat ang lahat na manatiling mapagmatsyag at makipag-ugnayan sa embahada sa pamamagitan ng Assistance to Nationals Hotline o opisyal na Facebook Messenger para sa anumang kinakailangang suporta. Inaasahan ng Department of Foreign Affairs na mayroong mga Pilipino ang magre-request ng repatriation kasunod ng 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar. Sa isang panayam, sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na maaaring bumalik ang mga Pilipino sa bansa na mawawalan ng trabaho dahil sa trahedya. Dagdag ni Yusek De Vega, kapag i-repatriate ang mga Pilipino sa Myanmar, dadalhin muna sila sa airport sa Bangkok, Thailand dahil ang airport sa Myanmar ay naapektuhan din ng lindol. Taong 2023, nang magkaroon ng malakas na lindol sa Turkey, ay nagsagawa rin ng repatriation ang DFA sa mga Pilipinong naapektuhang ang kabuhayan. Patuloy ang pagsagip sa mga nakaligtas matapos ang 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar. Sa kasalukuyan, umabot na sa 1,700 na ang kumpirmadong nasawi at 3,400 naman ang sugatan. Sa Mandalay at Naypyidaw, patuloy ang paghahanap sa mga natrap sa Gumuhong Gusali habang dumarating na ang international aid sa kabila ng pinsalang tinamo ng mga paliparan. Samantala sa Bangkok, Thailand, 76 na construction workers pa rin ang nawawala matapos gumuho ang isang tinatayong gusali. Samantala umabot na sa 17 ang kumpirmadong patay. Ipinahayag ni US President Donald Trump na hindi siya nagbibiro tungkol sa posibilidad ng kanyang ikatlong termino bilang Pangulo ng Estados Unidos. Ayon kay Trump, may ilang paraan upang magawa ito, ngunit hindi niya tinukoy ang mga detalye. Nakatakda sa 22nd Amendment ng US Constitution na walang sinuman ang maaring mahalal bilang Pangulo ng higit sa 2 beses. Pinuna ng mga kritiko ang pahayag ni Trump at sinabing banta ito
sa demokrasya. Bumagsak at sumabog ang Spectrum rocket ng German start-up na Isar Aerospace ilang segundo matapos ito ilunsad mula sa Andøya Spaceport sa Norway. Bagamat hindi inaasahan na makarating ito sa orbit, itinuring ng kumpanya na matagumpay ang test flight dahil sa napatunayan nito ang ilang mahalagang sistema. Walang naiulat na nasaktan at nananatiling buo ang launch pad matapos ang insidente. Patuloy naman ang pagsisikap ng Europa na magkaroon ng independent access sa kalawakan sa kabila ng mga naunang kabiguan sa sektor ng commercial space travel. Kasalukuyan nang nagpapagaling sa Kabading Hospital sa Antipolo City ang 3 biktima na sugatan matapos ang nangyaring road rage kahapon. Naharap naman sa patong-patong na kaso ang suspect sa nangyaring insidente. Narito ang report ni JP Nunez. Kitang-kita sa video kung paano pa nagtangkang tumakas ang 28 anyos na si Ken, isang negosyante at tinuturong sospek sa nangyaring road rage sa Marcos Highway, Sitio Kalumpang, Barangay San Jose, bandang 5:43 ng hapon kahapon. Ayon kay Police Colonel Felipe Maragun, Provincial Director ng Rizal Police Provincial Office, sa inisyal na investigasyon, nagkaroon ng komprontahan at nauwi sa pamamaril. Kabilang sa mga biktima, ang 52 anyos na si Kaloy, isang negosyante na tinamaan sa ulo. Si Pat, 22 anyos, isang third-year college student na tinamaan sa kanang braso, at ang 29 anyos na si Don na nooy namamagitan lang sana sa away kalsada at tinamaan sa kanang dibdib. Agad na dinala sa Kabading Hospital sa Barangay Inarawan ang mga biktima para sa agarang atensyong medikal. And nauwi sa 3 baril na mga biktima. Nagkaroon ng tama sa ulo, sa kamay, at saka sa balik, sa chest. Dinala na ngayon sila sa hospital para gamutin. Dagdag pa ni Police Colonel Maragun, ang asawa naman ng sospek ay nabaril din nito sa hita at kasalukuyan ding nasa ospital. Kasi kitang-kita natin sa video yung buong pangyayari. At very clear na yung suspect ay siya rin yung owner nung sinasakyan niyang SUV. At ang naka-confront niya doon ay yung mga tatlong kalalakihan din doon na yun nga, nabaril niya. Nahaharap sa 3 counts of frustrated homicide ang suspect dahil sa pamamaril, paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, at paglabag sa Omnibus Election Code matapos makuha sa loob ng kanyang sasakyan ang isang caliber 9mm CZ P10C, isang magasin na may 15 na bala, isa pang magasin na may 7 bala at 8 fired cartridge cases ng caliber 9mm. Paalala naman ni Police Colonel Maragun sa mga motorista, palaging panatilihin yung coolness, mag-ingat at sumunod sa mga trapiko, batas pantrapiko. At yun nga, yung pagdadala ng baril, lalo na ngayong election period, ay bawal po yan. Kung magdala man ng baril, ay dapat merong authority na certificate of authority na galing sa COMELEC. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sasampahan ng kaso ang lalaking suspect sa road rage sa Antipolo, Rizal. Binigyan naman ng parangal ng pamunuan ng Philippine National Police ang 8 tauhan na agad nahuli ang salarin. Para sa update, may live report si Lea Ilagan. Lea, anong kaso yung haharapin ng suspect? Magandang tanghali sa iyo, Aga. 4 counts ng frustrated murder at paglabag sa COMELEC gun ban
ang isasampa ng Philippine National Police sa road rage suspect sa Antipolo City. Ito'y matapos ang pamamaril ng suspect sa mga nakaalitan sa kalsada kahapon na ikinasugat ng 4 na individual. Ayon kay Police Regional Office 4A Director, Police Brigadier General Kenneth Lucas, hindi dahilan ng paggamit ng armas kung pinagtulungan man ito suntukin ang mga nakaalitang rider. Ang suspect humingi naman ng paumanhin sa mga naging biktima nito. Aniya, nadala lamang siya ng init ng ulo kaya't nakapamaril. Sa 4 na biktima, isa na dito ang nakalabas ng ospital habang 3 pa ang ginagamot, kabilang ang isang kritikal. Ang pamunuan naman ng Philippine National Police binigyan ng parangal na medalya ng kagalingan ang 8 pulis na tagumpay na naka-aresto sa suspect. Sinabi ni General Marbil ang mabilis sa pagkaka-aresto sa suspect ay isa lamang patunay na nagtatrabaho ng maayos ang kanilang mga tauhan. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Nagrereklamo ang ilang magsasaka sa Bulacan dahil binabaratan niya ang presyo ng palay nila ng hanggang 15 pesos per kilo ng mga traders. Kaya ang iba sa kanila mas piniling magbenta ngayon sa National Food Authority o NFA. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta ba yung bentahan ngayon ng palay sa Bulacan at marami na bang magsasaka, no? Yung umani na at magkano naman yung gusto nilang presyo? Magandang tanghali, Aga. Kasagsagan nga ngayon ng ani ng mga magsasaka dito sa probinsya ng Bulacan at posibleng tatagal ito ng Abril at pinaka last harvest ay sa Mayo. Pero nabibili yung presyo ng palay na binabarat nga anya ng mga traders sa halagang 15 to 16 pesos ang presyo ng palay per kilo. Hindi matanggap ng mga magsasaka sa Bulacan na binabarat sila ngayon ng mga traders sa presyo ng inaani nilang palay. Ayon sa ilang mga magsasaka sa Bulacan, masyado silang lugi sa 15 pesos na per kilo ng palay. Halos kapareho lang din anya ito ng presyo ng darak na 14 pesos per kilo. Binabarat po kami ng mga traders pagkatapos ang gusto lang na presyo nila 14 o 13, ganyan lang ang nagiging sistema ng aming palay. Kaya po kung ay mas mahal pa yung darak. Ang ilan naman sa mga magsasaka, sa halip na magbenta sa traders, nagbebenta na lang sila ng palay sa NFA sa Bulacan para kumita sila kahit papaano sa inani nilang palay sa bukid. Presyo po ng palay, malaki po ang depresya. Sa labas po, lang po, ang mga 16 to 15 pesos lang po. Konti lang po ang kinikita po ng magsasaka kung sa traders po kasi may nagbebenta. Ayon sa National Food Authority sa Bulacan, willing silang bumili ng palay sa mga magsasaka. 19 pesos ang bili nila sa sariwa, habang 24 pesos naman sa tuyo. Aga, kung mapapansin mo naman dito sa lugar ng kinatatayuan ko sa malawak na bukirin sa Malolos, Bulacan, ay nasa 25 yung mga barangay na mayroong mga palayan, pero nasa kalahati ngayon ng mga barangay yung hindi pa sila nag-harvest dahil nga ang katwiran ng mga magsasaka mas gusto nilang wag muna nilang antihin yung palay nila kung ganitong kababa yung presyo ng tawad sa kanila ng mga traders na 14 o 15 pesos na kapareho nga anya ng presyo nga lang din ng per kilo ng darak. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nestor Torres. Patuloy ang mainit na aksyon sa ikatlong season ng UNTV Volleyball League, kung saan bawat kupunan ay kani-kanyang pakitang gilas para makuha ang panalo. Ang detalye sa report ni Jed Neresina.
victory matapos patunayan ng BFP Lady Firefighters ang kanilang lakas laban sa NCMH Wellness Warriors. Ito na ang kanilang 6th consecutive win ngayong season kung saan natapos ang game sa score na 23-25, 22-25 at 21-25. Nag-back to basic lang po talaga kami dito kasi nung last time talagang hirap kami sa receive, talagang yun yung pinagpukusan namin ngayon para talaga magkaroon kami ng palo, yung receive talaga. Tinanghal na player of the game ang import middle hitter ng team na si Shaira Jane Romo na may 3 attack points and 1 block. Para naman sa Wellness Warriors, sinabi ni Coach Arnaldo Dino bilang paghahanda sa susunod na games, magfo-focus sila sa pagpapalakas ng endurance, service at reception ng players. Yung receiving pa rin. So, siyempre, malaking factor yon. Service at saka receive. Wala kang receive, hindi naman makakapalo. So, ito yung focus namin. Sabi nga sa kanila, focus namin on the next practices, yung service, receiving, and then pati na yung endurance, babalikan ko yung endurance namin. Although medyo alam mo na, may mga edad na ito. Yun ang focus. Endurance, tapos yung correction of some of the techniques from the service and then receiving. Yubang to Sabas. And Sabas was the defense by Barrientos. Pascola, got it. Ng tuluyan. Itong MSF. Sa ikalawang game kahapon, mabilis ding tinapos ng Comelec Suffragettes ang match laban sa DFA Emissaries. Nanguna sa scoring ang import outside hitter na si Abigail Noval na nag-ambag ng 10 points, kaya naipanalo nila ang laban sa score na 13-25, 15-25 at 16-25. Ayon kay Coach Jeric Rodmar Ortega, kanilang pinag-aralan ang laro ng kanilang kalaban at nag-stick sa game plan ang team, kaya nila nakuha ang panalo. Pinanood lang din naman namin yung game nila, kung ano yung tendencies ng atake nila, kung yung defense pattern nila, as well as syempre yung service patterns nila, receiving patterns nila. So ayun, nag-stick lang kami sa game plan kaya nakakuha namin yung win. Samantala ayon kay Coach Jose Marie Reyes, patuloy na magpapalakas ang Emissaries sa hangaring makakuha muli ng panalo this season. Magpe-prepare pa rin kami for sa sarili namin, yung mga errors, then basic training. Ayaw namin mag-advance kasi kapag nag-advance kami, yung mga players ko pa rin malilito. So more basic kami. Sa huling game naman, umabot sa 4 na set ang laban ng PNP Lady Patrollers at PhilHealth Consulta Health Insurers. Nakuha ng PhilHealth Consulta ang unang set sa score na 25-19. Ngunit pagdating ng ikalawa hanggang ika-4 na set, hindi na pumayag ang Lady Patrollers at bumawi agad sa Health Insurers. Nakuha ng PNP ang second set sa score na 15-25. Dumikit ang scores ng dalawang team pagdating ng third at fourth set. Ngunit nanaig ang Lady Patrollers at tinapos na ang game sa score na 21-25 at 22-25. Player of the game ang import outside hitter na si Jalimay Villanueva na gumawa ng 17 attack points at 2 service aces. Ayon kay Coach Rod Pinalba, tinarget nilang makabalik sa momentum matapos ang first set loss. Pinatay namin muna yung momentum, saka kami paikot ng tao para mapunta sa amin yung momentum. Saka yung confident nila bumalik nung lumamang na kami. Hindi man nakuha ng PhilHealth Consulta ang panalo, sinabi ni Coach Anthony Carl Espino na ipagpapatuloy nila ang pagbuo ng chemistry ng players sa court para sa kanilang mga susunod pang laro. Wala sa focus yung players nung sa depensa. Medyo nagkakalituan pa rin kami. Kasi hindi pa naman totally talaga yung rhythm nila at saka yung sa loob hindi pa ganun kabuo. And ang gagawin namin preparation, tuloy pa rin yung practice tsaka yung pagbuo namin sa
sa kanila bilang team, as a team para magkabasa ng kilos sa loob. Sa defense pa rin kami medyo nag-a-adjust. Abangan ang susunod na match schedule sa darating na Miyerkules, April 2, live pa rin mula sa Paco Arena, kung saan maghaharap sa Game 1 ang DFA emissaries laban sa AFP Lady Gunner. NCMH Wellness Warriors kontra PhilHealth Consulta Health Insurers sa Game 2. At Comelec Suffragettes laban sa NHA Home Masters sa Game 3. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 18, versikulo 8 na nagsasabi, ang mga salita ng mga mapaghatid dumapit ay parang mga masarap na subo at nagsisibaba sa pinakaloob ng tiyan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.